Thank you sa invitation, Brother Vince. At hindi ko akalain na meron na pala kayong sariling lote. At praise God, mga kapatid. So, sa mga taga-subaybay ng pag-aral natin ministry, andito tayo sa... Pero iba na yung pangalan. North Taguig. Kaya pala NTCC. North Taguig Center Church. Ayan, dito po yan sa Apubay. Okay? So, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, mga kapatid. Tuloy na tayo sa ating pong pag-aaral. At yung ating topic ngayon ay ito po yung title. Ayan, Jesus, the Only Way. Ang isang naisip kong title ay One Way or No Way. So, napili ko ay The Only Way. Walang ibang daan kundi ang ating Panginoon. Hindi dating daan, hindi bagong daan, kundi si Kristo ang daan. Yun. Ang ating K-text, mga kapatid, ay ito nilagay ko po sa King James. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang talatang ito ay kabisado kahit mga bata. Kaya lang, meron po akong nakitang mahalagang mensahe sa talatang ito na kailangan wag nating kalimutan. Dahil pag na-miss po natin ito, pwedeng magdala sa atin sa kabiguan o pagkapahamak o sabihin na natin na maging daan para hindi tayo makapasok doon sa ipinangakong tahanan ng ating Panginoon. Kung papansinin po ninyo rito, ay meron pong tatlo, yung way, truth, and life. Ngayon, ang tanong ay, bakit kaya sinabi ng Panginoon ang bagay na ito? Bakit sinabi ng Panginoon na ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay? So, saan papunta kapag dumaan tayo sa Kanya? So, ang pupuntahan po, mga kapatid, ay walang iba kundi yung Ama. Kasi sabi niyan, walang taong makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So, ang tanong ay, anong meron doon sa Ama? Bakit ito yung piniling pangako ng Panginoon sa Kanyang mga alagad? Alam natin ang chapter 14. Ito po. Sa mga unang talata ng chapter 14, ipinili ko po itong ang salita ng Diyos. Tagalog Contemporary English Bible. Sinabi ni Jesus sa kanya, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid, maraming kwarto, Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Ang ganda basahin itong salin na ito Talagang totoo. Hindi niya sasabihin to kung hindi totoo. Ibig sabihin, totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ibig sabihin, yung background, yung tinutukoy ng Panginoon, papunta doon sa inihanda niyang tahanan, ay walang iba kundi siya din. Mga kapatid, tandaan natin walang ibang daan. Jesus, the only way. So nakita po natin ngayon dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon siya ang tanging daan. Ano po bang ibig sabihin o ano pa yung nais ipakahulugan ng Panginoon sa pangakong ito? Ano yung reason? Reason why Jesus promised a home in the Father's house. A, to comfort His disciples' heart. Bakit? Ano po ba ang nararamdaman ng mga alagad sa panahong iyon? So kung pag-aaralan po natin, ang mga alagad ay nag-aalala, nababagabag po sila. Basahin nga natin itong commentary dito. At this time, the disciples were troubled because Jesus had just told them He would leave. Doon sa chapter 13, bago yung 14, the promise of a heavenly home was meant to give them peace and courage in the face of confusion and fear. So, merong dahilan. Bakit pinili ng Panginoon na gamitin yung lugar? At totoo naman, di naman niya sasabihin kung hindi totoo,
bakit kailangan doon siya mag-prepare ng tahanan? Pwede naman dito sa lupa. Kasi marami ngang naniniwala na hindi naman pupunta sa langit dito lang daw. So, ano po ang isang dahilan po rito? Kung babasahin natin, kasi nilagay po dyan yung 13:33, sulyapan na lang natin ito. Chapter 3, verse 33. Ang sabi po dyan, mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Ayan. So, nakasama ng mga alagad ng ating Panginoon, nag-enjoy at masaya sila, nakasama yung Panginoon. At nang sabihin ng Panginoon na aalis siya, kaunting panahon na lamang na makakasama siya ng mga alagad. Tas hahanapin siya nito, pero ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, na sinabi rin niya sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Malabo pala Kaya nung sabihin ito ng Panginoon sa mga alagad, may pupuntahan ako, hindi kayo makakapunta. Doon sa chapter 14, sinabi niya, makakapunta naman pala, pero walang ibang dahilan o paraan o daan kundi sa pamamagitan niya. So ibig po sabihin, mga kapatid, mayroong dahilan kung bakit. Tingnan po ninyo ang sinasabi po rito. Tingnan po natin ang letter B dito, to teach them that heaven is a real place. So ano pong ibig sabihin? Para ipakita ng Panginoon sa mga alagad na totoong merong langit. At nang sabihin ito ng Panginoon sa mga alagad, ang tanong ay, na-excite kaya sila, mga kapatid? Natuwa kaya sila? Nung sabihin at marinig natin ang mga pangakong ito ng Panginoon, na-excite po ba kayo doon sa ipinangakong tahanan ng Panginoon? Kasi hindi lang naman alagad ang dadalhin niya doon. Tandaan po natin, kaya sabi po dito, to teach that heaven is a real place. Bakit? Alam nyo, ang mga alagad, ang mga Hudyo, mga Israelita, kumbaga, ay meron po silang trauma sa history. Bakit? Ito po kasi ang naging experience nila. Ito. Ipapakita lang po ako dito, mga kapatid. Meron ditong time, merong event, at meron pong mga kalaban ang bayan ng Diyos. At kung ano ang naging epekto nito sa kanila. 722 BC, mga kapatid. Anong merong nangyari? Yung event ay yung tinatawag na Assyrian exile. Ang kalaban nila that time ay yung Assyria. At nangyari po ay sila po ay nag-scattered. Yung 10 tribes of Israel. Kaya nahiwalay yung dalawa, mga kapatid. At 586 BC ay yung tinatawag nating Babylonian exile. Ang kalaban siyempre yung Babylon. Pinag-aralan natin sa Sabbath School lesson kanina. Captivity of Judah at destruction of the temple. Kaya meron pong destruction ng templo, ang templo sa Jerusalem noon. Kaya nga doon sa ating lesson ay ginamit ng Panginoon ang isang pagano, si Ciro, na umaanino kay Kristo, kabagaman siya ay pagano, pero siya ang ginamit ng Panginoon para maibalik ang bansa ng Jerusalem, para maitayo uli ito. So, ibig sabihin, naging masaklap na karanasan ito ng mga Hudyo. At ang mga alagad bilang lahi ng mga Hudyo at ang iba pang mga Israelita, nag-aabang doon sa tinatawag na Mesiyas. Ipinangakong Mesiyas. Yung inaasahan nila sa ipinangakong Mesiyas na darating, hari ng mga Hudyo, ay ipaghihiganti sila laban sa mga kalaban nila noon. Kaya nga, rise and fall of the kingdom sa Old Testament, matira, matibay. Pag mahina ka, talo ka. Kaya yung mga kaharian, bumabangon, may papalit, ganyan. Ganyan ang nasa mentalidad ng mga Hudyo. Kaya dahil sa mayroon pong pangako na darating na hari ng mga Hudyo, inaasahan nila, eto, makakaganti na tayo. Kaya lang, nang dumating ang ating Panginoon, abay, hindi naman away ang hinahanap. Hindi naman palaban. Merong alagad, bumunot na ng itak, ay sinaway pa. So, anong pag-asa nila?
Kaya dito po sa puntong ito ay nagbigay ang Panginoon ng eksaktong pangako na makakaakit at magbibigay aliw sa kanyang mga alagad. Tandaan po natin mga kapatid, noon pa ang digmaang ito, naririnig natin ngayon. So hindi na lingid sa ating kaalaman itong nagbanta ng labanan. Ang sabi, magkaroon na daw ng ceasefire. Pero sabi naman ng Iran, walang kasunduan sa ceasefire sa Israel. Bay, malabo pa pala. Hindi pa pala tiyak ito, mga kapatid. Mga pinakmahalagang balita tungkol sa US at Iran. Sabi dito, kung makikita ho natin, ay hindi pa pwedeng mag-relax pala ngayon. Ay sabi pa man din sa Biblia, pag sinasabi natin kapayapaan, biglang darating ang pagkapahamak. Sa madaling salita, yung nangyayari sa panahon noon sa Israel, nakaguluhan, actually pag pinag-usapan at pinag-aralan natin, yung mangyayari bago dumating si Kristo, mas matindi. Kaya tama lang, mga kapatid, ang pangakong ito ng ating Panginoon. Yung tinatawag na Lord's Promise. Kaya lang, para makatiyak po tayo na makatahan doon sa inihanda ng Panginoon, meron lang isang daan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sang-ayon dito sa ating K-text, mga kapatid. Ngayon ito, gusto ko pong, hindi naman mahaba itong pag-aaral natin, gusto ko lang pong makita natin yung mahalagang puntos dito. Sulyapan muna natin yung ating Seventh-day Adventist Bible Commentary. Ang pagkakasabi rito doon sa I am the way. Another of the famous I am saying of Jesus ay mababasa rin ito daw ika sa chapter 6 verse 35, chapter 8 verse 12, chapter 10 verse 7 at 11 verse 25. For the use of Christ is the way from earth to heaven. By his humanity, he touches the earth, and by his divinity, he touches heaven. He is the ladder connecting earth and heaven. Yan, mababasa rin yan natin sa Patriarchs and Prophets, page 184. Because of his incarnation and death, a new and living way has been consecrated for us. Hebrews chapter 10 verse 20. There is no other means of salvation. Ito yung gusto kong puntusan, mga kapatid. Yung salitang I am the way, the truth, and the life. Take note, mga kapatid. There is no other means of salvation. Walang ibang paraan sa kaligtasan kundi sino? Si Jesus. Malinaw, mga kapatid. Pag naglagay tayo ng ibang paraan sa kaligtasan, mawawala ang mahalagang mensaheng ito na mismong galing sa bibig ng ating Panginoon. Bago ko po ito bigyan ng exegetical explanation, mag-ano muna tayo ng ibang talata doon sa the way. Dito sa ating K-text nandun yon. Pero ipaliwanag ko yan bilang appeal mamaya o sa conclusion. Itong truth na ito, mga kapatid, sa Biblia, pagka nag-search tayo tungkol sa truth, ay meron pong mga talata. Halimbawa, katulad po nitong awit 119, verse 142. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautusan mo'y katotohanan. Okay? So, ibig sabihin, yung truth, pwedeng tumuko yan sa doktrina, pero mamaya explain ko yung talagang pinaka-focus at sentro ng truth. Verse 151, ikaw ay malapit, O Panginoon, at lahat mong utos ay katotohanan. Walang debate, walang pagtatalo. Yung kautusan at iba pang mga doktrina ay tinatawag din nating truth. Pero sa ibang talata ng Biblia ay hindi lang ganon. Halimbawa, sa John chapter 1 verse 17, 14 kasi, yun yung nagkatawang tao ang berbo, di ba? 1:14. At ang berbo sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Jesucristo. So, yung katotohanan na ito, binanggit din si Juan din, chapter 17, verse 17. Pakabaninin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So, sino yung sentro kaya ng katotohanan ito? Dito sa mga talatang ito ay yung salita. Pero doon, sa John, ay tumutukoy sa nagkatawang tao na berbo.
at siya rin yung katotohanan. Pagdating sa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana sa lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. So, kung pag-aralan natin mga kapatid yung sentro ng Biblia, di ko na nilagay ibang mga talata. Sa 5:39 ng Juan, saliksikin ninyo ang kasulatan at makikita natin doon yung ating Panginoon. Siya ang sentro. Siya po yung truth. Kasi pagka tinina natin yung, ito ay doktrina. Mamaya ipapaliwanag ko kung anong kaibahan ng truth doon sa John 14:6. So dito yung tatlo na ito, ditingnan natin. Ito yung gusto ko pong bigyan ng pansin po dito. Puntahan po muna ito nating yung buhay, yung life, no? Sa life, mga kapatid, kung sa truth ay mayroon dalawa, tumutukoy sa Panginoon at gawin din sa mga aral, dito naman sa buhay ay mayroon din physical o temporal life. Halimbawa, yung na Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao muna sa labok ng lupa at hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang kaluluwang may buhay. Yan. So ito pong buhay na ito, mga kapatid, ito yung pansamantala na nawawala din kapag ang tao namatay. Yan ang tinatawag nating physical or temporal life. Binanggit din sa Hebreo 9:27 kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayan. So patunay ito na ang buhay na tinatukoy dito ay mayroong katapusan, matatapos sa pamagitan ng kamatayan. Punta tayo sa eternal life, mga kapatid. John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila ang iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ito yung spiritual at walang hanggang buhay na kaloob ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ito nagsisimula sa kamatayan, kundi sa oras na ang tao ay, sumampalataya, ang pangakong buhay na walang hanggan ay matatanggap niya. Pero, hindi ibig sabihin, hindi na siya mamamatay. So ito po yung tinatawag na eternal life. Hindi tayo naniniwala doon sa tinatawag na immortality of the soul. Kaya, yung pong pangako ng buhay na walang hanggan sa mga sumampalataya sa ating Panginoon, ay makakamtan niya ito pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli. So ang paraan na ginamit ng Diyos ay ang kanyang anak. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At isa pang talata, mga kapatid, na napakaganda para ito po ay maitanim sa ating puso at isipan bago tayo dumako sa ating conclusion. 1 John 5:11-12. At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga kapatid, huwag din ho tayong makakalimot sa talatang ito. Nasa kanino ang buhay? Sa ating Panginoon. Baka man merong karaniwang buhay o pansamantalang buhay, pero ang pinag-uusapan ng banggitin natin ng ating Panginoon ang 14:6 ay hindi yung temporal or physical, yung tinatawag po nating literal na buhay natin ngayon or physical, kundi yun po ay spiritual. Sa atin bilang mananampalataya, mga kapatid, ang tanging buhay ay nasa ating Panginoon. Kung gusto po natin na makamit yung pangako ng ating Panginoon, huwag tayong titingin sa iba. Huwag tayong titingin sa pastor, sa elder, sa mga evangelist. Huwag natin sila titingnan. Wala sa kanila yung buhay na ipinangako ng ating Panginoon. Nasa Kanya lang. Kaya nga itinuturo sa atin, mga kapatid, na huwag tayong babaling sa iba. Huwag natin iwawala ang focus natin sa ating Panginoon. Once na ikaw ay tumingin sa kapwa mo tao, kahit pastor yan, may kahinaan yan. Pag yan ay nagkasala o nagkamali, sira na rin ang iyong pananampalataya. Kaya, ipinapakita sa atin ng Panginoon dito yung napakahalaga. Kaya pupuntahan natin yung grammatical focus ng ating K-text. At dito na rin tayo
magtatapos, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin? Bakit ko ginamitan po ito ng grammatical formation at focus at saka exegesis? Dito po ay merong, yung sa ating K-text, ay meron pong tinatawag na definite article. Ha? Ano ang ibig sabihin pag definite article? Okay? So, daan, maraming daan dyan. May daan tila matuwid. Pero pag sinabing the way, may definite article, iba yon. At hindi lang po yung way ang may definite article, the truth and the life. Bago yung definite article, ay naroon yung personal pronoun, I am. Ako. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, take note of this, mga kapatid, ha? Ang ibig pong sabihin, yung salvation, not a doctrine, nor a principle, but a person. Yung Savior, yung tagapagligtas, hindi doktrina, kundi persona. Bakit ko binibigyan ng din ito? Nakakalungkot. Hindi si Kristo yung tagapagligtas, kundi yung doktrina. Kung i-exegete pala natin ito, mga kapatid. Kaya may definite article, ang tanging daan, persona. Meron ba sa inyo, mga kapatid, na kaya nangingili ng Sabat dahil iniisip, doon siya maliligtas? Pag ganon, hindi po tama yon. Meron ba sa inyo na hindi kumakain ng baboy, nagsisikap para maligtas? Doktrina yan. Meron ba sa atin naniniwala ng 10 utos ang paraan para tayo maligtas? No way. Hindi totoo at mali po yon. Kaya nga, yung definite article ay malinaw. Yung way, yung truth, walang definite article yon. Pero pag may definite article yan, tumutuko yun sa persona, hindi sa doktrina. Malinaw po ba, mga kapatid? Huwag niyong mamisinterpret na baka ako'y sabihin, ay nagtuturo na hindi na mahalaga ang kautusan. Walang ganon. Nakikipagdebate kami. Ipinagtatanggol yung kautusan. Lahat ng doktrina natin. Pero, hindi tayo nagtuturo. Maliligtas ka sa doktrina. Bakit? Pwede ka naman, kabisado mo yung buong doktrina. Pero, garantiya na ba yun? Para maligtas? Lalo na, wala naman sa buhay. Yung mga Hudyo, kabisado nila napakahigpit. Pero anong kulang sa kanila? Wala silang pag-ibig. Hindi na ituro kay Kristo. Kaya nga, mga kapatid, lahat ng doktrina, sabi nga dito, basahin natin, ito pala doctrines or teaching are important. Huwag po kong mamimisquote dito. But they are not the way to salvation. Doctrine is used to explain the truth about Christ. But it is not a substitute for Christ Himself. Ayan, kaya pala sinasabi ho natin na yung doktrina, yung Adventist doctrine ay Christ-centered. Hindi siya mismo si Kristo. It should be Christ-centered. Pag nagsimula ka nagturo ng doktrina, ipakilala na si Kristo. Kalagitnaan ng doktrina, nakasentro kay Kristo. Conclusion, kay Kristo pa rin. Christ-centered. Ibig sabihin, kaya pinag-aaralan yung doktrina para ituro tayo kay Kristo. Iyon ang daan. Kasi po, mga kapatid, lalo na ngayon, yung dahil sa social media, iniiwasan kong magsalita para hindi lalong sumasama ang loob sa amin. Nagtuturo, wala raw kinalaman yung Sabat sa kaligtasan. Ibig sabihin, kaya nangingilin, dahil yun ang way of salvation. Sino ho yung way? Sino po yung pinag-usapan rin? Sino po yung daan? Si Jesus Christ. Siya yung tanging daan. Siya po yung daan. Pero tinuturo sa iyo nagdoktrina kung nasaan, paano pumunta kay Kristo. Hindi ibig sabihin, susunod ka muna. Pag na kay Kristo ka na, mga kapatid, napakadali ang sumunod. Kasi, in the context of love. Kaya kung meron po sa atin na nalilito, yung ating pagiging masunurin at istrikto sa pagsunod sa mga utos ay paraan sa kaligtasan, mali po yun Yun po ay bunga ng kaligtasan. Sabi po dito, we must not think that
our own grace and merits will save us. The grace of Christ is our only hope of salvation. Sino may sabi? Counsel for the Churches, chapter 45, paragraph 4. Ano na po? Hindi dapat isipin na ang sarili nating biyaya ay merit at makapagliligtas sa atin. Kundi ano po? Biyaya ni Kristo. The grace of Christ is our only hope of salvation. Kaya hindi po tayo dapat maniniwala na meron pong kinalaman sa salvation yung gawa natin. Ang gawa ay after salvation. Save muna bago yung work, mga kapatid. Kasi pag work muna, hindi na si Kristo yung way. Kita nyo? Yan ang magiging problema dyan, mga kapatid. It is not the work of the gospel to clean the outside of the cup, but to change the heart and cause the springs of life to send forth pure water. Mga kapatid, kung ilalagay natin sa ating pansarili ang kakayanan para maligtas, ay parang pwedeng sabihin na mukhang ligtas, mukhang malinis yung tasa, pero marumi pala yung loob. Si Kristo ang makakapaglinis, makapag-aalis ng kasalanan natin. Yung doktrina, yung kautusan, lahat ng mga iniaaral natin, hindi yan makakapag-alis ng ating kasalanan. Nagtuturo lang yan sa ating pagiging makasalanan. Ang papel ng doktrina sa kaligtasan, ano po? Hindi ito ang ugat, kundi nagtuturo lamang ito kay Kristo na ating tagapagligtas. John did not teach that salvation was to be earned by obedience, but that obedience was the fruit of faith and love. Ye know that He was manifested to take away our sins. He said, and Him is no sin. The sanctified heart is in harmony with the precept of God's law. Acts of the Apostles 563. Hindi tinuturo ni Juan, kung aking tatagalogin yan, na ang kaligtasan ay matatamo sa pamagitan ng ano? Pagsunod. Ngunit ang pagsunod na iyon ay bunga ng panampalataya at ano? Pagmamahal. So, love is fulfillment of the law. Ayan, kaya madali ho ang sumunod. Basta natutunan na po nating ibigin ang ating Panginoon. So, ang sabi po dyan, the sanctified, yung pinabanal na puso ay naaayon sa mga tuntunin ng kautusan ng Diyos. Yung pong nilinis, yung pinatawad na puso, yung pinatawad na tao, ay ano po, gagawa at mamumuhay ayon sa tuntunin ng kautusan ng Diyos. So, yan po mga kapatid ang dapat po natin maunawaang mabuti. Kaya nga, yung the way, sabi dyan, the way to God is not through good works, religion, or law, but through Christ's atoning death. Christ died because there was no other hope for the transgressor. We might try to keep God's law in the future, but the death which He had incurred in the past remained, and the law must condemn Him to death. Christ came to pay the debt for the sinner, which is impossible for him to pay for himself. Thus, through the atoning sacrifice of Christ, sinful man was granted another trial. So, tingnan po ninyo ha, ito po ay galing sa spirit of prophecy na dapat po ay paniwalaan ng lahat ng Seventh-day Adventist. Kasi tayo pong mga SDA ay masyadong nakapokus tayo sa law. Hindi tayo anti-law. Ang ayaw natin na ma-divert yung ating mata na dapat sa Panginoon pero nakatutok na sa law. Yan yung ang naging problema ng mga taga-Galacia, taga-Corinto, taga-Roma. Ano? Nakatutok sila sa kautusan. Nakalimutan na nila yung Panginoon. Kaya ang Panginoon mismo hindi masaya na dapat siya yung ating tinitingnan. Siya ang naglinis ng ating kasalanan. Hindi yung kautusan. Kasi ang kautusan ang ituturo sa atin kamatayan. Mananagot tayo, sumpa eh. Kaya nga, ang sabi dyan, yung kamatayan ng ating Panginoon ay para tubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya kung susubukan na sundin ang batas ng Diyos para maligtas ay hindi. Manapap pagkatapos po ng pagtanggap sa Panginoon, pagkatapos na may experience natin ang salvation. Okay? The cross is the bridge between a holy God and sinful humanity. So ito po yung cross. Sabi po dito, daan. Kaya lang,
Yung cross, pag sinabing cross mga kapatid, ay meron ding literal pero merong symbolical na cross. No? Ang literal na cross noon bago mamatay ang ating Panginoon ay pangit kasi diyan po binibitay, diyan pinapatay yung mga pusakal na mga kriminal. Subalit ng ang ating Panginoon ay mabayubay doon sa cross, ang cross ay naging mabangong samyo sa Ama. Sabi ng Apostol Pablo, unang Korinto 1:18, sabi niya, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa mga mapapahamak, ngunit sa ating mga nililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ayan mga kapatid, pag sinabing cross, ay hindi ito yung literal. Ano daw? Tulay, daan, at walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sinabi po ni Mrs. White dito sa Acts of the Apostles 209, paragraph 3, to remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. The cross bring us near to God, reconciling us to Him with the relenting compassion of the Father's love. Jehovah looks upon the suffering that His Son endured in order to save the race from eternal death and accept us in the beloved. So napakaganda po mga kapatid na maisip po natin, wala hong tayong ibang titingnan kundi ang ating Panginoon. Wala po tayong ipapalit sa Kanya para makarating doon sa langit na bayan. Wala tayong iisipin ng ibang paraan para tayo ay maligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon lamang. Sa papaanong paraan mga kapatid, tatanggapin natin siya sa ating mga buhay. Mamahalin natin ang ating tagapagligtas. At pag nakita at na-experience na natin yon, napakadali ang sumunod. Yan ang tinatawag na bunga. Sa ating Fundamental Beliefs, page 281, people cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. Malinaw po mga kapatid. Kaya nga, ang kaligtasan, ano sabi ng Apostol Pablo? Kaya nga may papasya natin na ang tao ay inaaring ganap saan? Pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kaninong pananampalataya? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ayan. Kaya sa ating pong K-text, sabi po, para tapusin natin ang ating pag-aaral, Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mga kapatid, nandito na tayo sa huling bahagi ng panahon. Magpakatibay tayo. Huwag na huwag tayong aalis. Huwag na huwag mawawala ang focus natin sa ating Panginoon. Siya lamang ang ating kaligtasan. Wala nang iba. Huwag tayong tumingin sa ating mga kapwa-tao. Kahit sino pa yan, tumingin tayo sa ating Panginoon. At matatabo natin ang ganap na tagumpay. Happy Sabbath po sa ating lahat.